Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Lalo na sa bumubuo ng punto por punto, ako po yung lubos na nagpapasalamat po sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil po ako nandito ngayon, na mag-testimony po ako about sa down, grabe yung pinagdaanan po namin. Hindi po talaga may square, masukat. Pero ngayon po ako po yung nasayahan kasi po grabe po yung blessing tsaka grasya na po na natanggap po namin salin sa ating Panginoong Jesucristo. Nagpapasalamat din po ako kay Reverend Father Darwin Gitgano dahil po sa programa to marami po akong natutunan at lumabak po ang aking pag-iisip about sa ating katekismo, sa ating simbahan, about sa mga demonic harassment, about sa healing and exorcism ministry. Tapos po na-evangelize po talaga ako. Marami po talaga ako natutunan. Kaya yung mga ibang sekta po na wala po natutunan dito sa programang ito ay yun po ay mali lang po yun. Kumbaga, hindi po yun totoo. Policy po yun, hindi po yun totoo. Sa sarili lang po nila yung pag-iisip. Yun lang po. Maraming po salamat sa inyong lahat. Bali po, Brother Jento, mag-umpisa na po ba ako? Go ahead, bro. Okay po. Ako po pala ang totoo ko pong pangalan is Espiridion Pabile. Bali po yung John Paul po, bago po ko bininyagan ng aking mama tsaka papa. Bali po talaga, John Paul po talaga yung pangalan ko noon. Pero nag-insist po yung papa ko. Pinangalan na po niya sa akin is Espiridion. Pero yung mama ko gusto niyo pong ipangalan sa akin is John Paul. Kaya yung sa birth certificate ko po is Espiridion Pabili. Tapos yung palayo ko po talaga John Paul. Yun po. Bali ako po yung nakatira ngayon sa Ormoc City, Leyte. At meron po akong 2 anak na lalaki. Pero yung anak ko talaga namin dapat 4. Kasi yung asawa ko po ay na miscarriage nung pa lang po kami, magkasintahan, na miscarriage po yung first baby namin. Tapos yung isa namatay po, pero babalikan ko na lang po yan. Bali po, ito po yung nangyari po sa aking pamilya, no? Way back, 6 years ago, wala pa po kaming sariling bahay noon. Kami po yung nangungupahan lang po. Nagre-renta po ng bahay. Tapos po, po kami noon, nagre-renta po kami. Tapos okay naman po yung buhay namin. Yung anak ko po noon, 2 lang po noon. 2 lalaki lang po yung anak. Pangalan po is Noah at si Nigel. Tapos po, nung nakaipon po kami, tapos nag-loan din po yung asawa ko sa kumpanya nila, nakaipon po kami, nagpagawa po kami ng bahay. Dito rin po sa Ormoc, sa Leyte. Tapos po, nung napagawa po yung bahay namin, noong 2021 po ng taon, tapos yung buwan po, na lumipat po kami sa bahay is yung Mayo 2021. Tapos po, nung paglipat po namin sa bahay, yung unang araw po na paglipat namin, yung first
na step po ba, pagpasok sa bahay, parang mabigat po yung pakiramdam namin, parang hindi po namin maintindihan bakit ganun mabigat po yung pakiramdam. Tapos po, binaliwala lang po namin yun ng aking asawa, pero sinabi ko po sa aking asawa, bakit ganun? Parang parang hindi maganda yung pakiramdam natin. Tapos, yung anak po namin nun is dalawa pa lang po yung anak namin nun. Yung si Nigel po tsaka yung si Noah, dalawang lalaki pa lang po. Bali, nabuntis po yung asawa ko nung nakatira na po kami dito. Bali po, hindi po kami kasal ng asawa ko sa simbahan. Kasal po lang kami nung sa Huwes, paglipat namin dito sa bago naming, ang yung tunay namin na bahay, yung bago naming bahay. Bali po, nung pagkatapos po namin lumipat, dumaan po yung dalawang 2 weeks po. Nagkasakit po yung anak ko na si Nigel, yung panganay ko po na anak na yun. Tapos po, hindi po namin alam, baka ano na po kami noon, nataranta na po kami kasi nagkasakit, tapos sinugod po namin sa ospital. Ang sabi po ng doktor, ang sakit ng aking anak ay amoeba, yung findings po ng doktor. Tapos, mga 1 linggo din po siya nasa ospital. Tapos nakalabas na po siya ng ospital. Yun po yung unang problemang nangyari po sa amin. 2 weeks pa lang po kami nakatira sa aming bagong bahay. Yun po yung nangyari na grabe na po na talaga kami. Nag-umpisa po yung malas. Tapos binaliwala lang po namin yun. Baka sa amin, sakit naman, may findings naman. Yun po. Tapos bali po yung asawa ko po. Dito rin po nabuo yung aming ikatlong supling. Yung bunso po namin, babae na po yun. Pangalan po is Ninya. Pinangalan po namin sa sa Bible, Ninya, o Santo Niño. Siyempre po babae, Ninya. Yun po. Yung aking anak po ay ipinanganak noong wait lang po August 5, 2021. 2022 po. August 5, 2022 po. Pinanganak po yung aking anak na babae, yung aming bunso. Tapos po, masaya po kami. Siyempre po, sino ba naman ang di magiging masaya? Lalo na sa aming mag-asawa na meron na kaming babaeng anak. Binigyan kami ng Diyos ng isang babaeng anak. Ay, 2 po kasi lalaki. Kumbaga, balance na po ba? Tapos po, sa aking asawa po, hindi na po namin gusto talaga mag-anak kasi yung plano po talaga namin na magpaano na lang po ba, magpalaygit po yung asawa ko. Pagpanganak ng aking anak, magpalaygit po yung asawa ko. Yun po yung plano namin. Pero yung doktor po na nagpaanak sa aking asawa is member po yun sa Couples for Christ. Kaya po, sinabi po ng doktor, hindi po siya, parang ayaw niya po kasi labag naman po talaga yun sa ating katekismo sa ating simbahan na hindi po natural method yung family planning kasi po yun labag po yun, kasalanan po yun parang abortion na din po yun, parang ganun, labag po yun sa ating batas ng ating Panginoon. Tapos po hindi po nangyari yun na nalaygit po yung asawa ko. Bali po yung ginawa po namin, pag uwi na po namin ng bahay, sabi ko po sa asawa ko na kung hingayaw ng doktor, na lang tayo, gumamit po tayo ng kondom, ganun. Kondom o kaya na lang po siya. Di po ba yun? Yung tinutusok po ba? Yung every 3 months yata yun? Yun po, nagpa-depo po siya. Pero labag po din po pala yun kasi nung during that time po, hindi ko po alam yun kasi para akong inisente na Katoliko. Hindi ko po alam na kasalanan po pala yun na ganun. Tapos po, yun po, nagpa-injection po siya. Mali 3 months po yun.
Tapos po napansin po namin na nangyayari po sa amin, yung aking anak ay itong mga nakaraan, nakikita ko yung aking anak, lagi pong galit. Tapos ako po, lagi po kong galit. Tapos lagi kami nag-aaway ng aking asawa. Sinasabihan ko siya minumura ko siya, pati yung aking anak, minumura ko po. Tapos nasasaktan ko po yung aking mga anak. Pag ako po yung nagagalit, ako po yung napapalo ko po sila. Nagkakaroon po sila ng yung pasa, ang aking anak. Hindi ko po laging galit. Yung asawa ko po laging galit para kami nagra-rumble. Royal Rumble palagi sa bahay. Tapos mabigat po talaga palagi yung aking pakiramdam. Pati ang aking asawa magibigat yung pakiramdam lagi din po ng aking asawa. Kasi bago po kami matulog, nag-uusap po kami ng aking asawa. Kung ano bang nangyari ba? Kung ano po yung nag-uusap po kami niyan. Tapos sabi ko, tapos nung mga wala pa pong isang taon, nagkasakit na naman ulit po yung aking panganay na anak. Nagkasakit, bumalik na naman po kami sa ospital. Tapos po, yung doktor po, wala pong findings yung bata. Yung aking panganay na anak, yun po, nagkasakit po yun si Nigel. Sabi ko, nagtaka ako, bakit walang findings yung bata? Tapos ako po, nagdasal po ako, nabi ko, Lord, ba't ganito? Lagi na lang, malas na lang palagi yung parang tinakpan kami ng langit at lupa. Parang lagi na lang may mangyayari. Tapos nagkakautang-utang po kami, syempre po. Kapag nagkakasakit sa ating pamilya, lalo na pag na-confine, lalo na sa private hospital, talagang mapapagastos ka po talaga. Imbis na ipangkakain mo na lang po yung pinambayad sa ospital, wala ka pong magawa kasi yun talaga yung pag private dito sa Pilipinas, wala naman po libre. Yun po. Tapos sumagi po sa aking isip, nagpakonsulta po kami sa isang albularyo. Parang sa Bisaya, Tambalan. Tapos marami, yung albularyo po, taga-Ormoc din po yun. Taga-Ormoc din, taga-Ormoc din po. Taga-Ormoc, bali lang po, malapit lang din po sa amin. Tapos meron din po siyang mga ang tawag nito, mga rebulto. Doon po siya nagdadasal. May Santo Niño, merong Mama Mary po, may St. Joseph. Pero hindi ko po talaga alam din po nung time na yun. Kasi hindi ko pa po alam na merong ganitong programa. Yung during that time na po na yun. Kaya pumunta po kami doon, nagpatulong po ako. Nangingi po siya ng picture ng aking anak. Tapos po, sabi niya, hindi po siya makakapunta sa ospital. Yung manggagamot po, hindi makakapunta ng ospital para pagalingin, ihil ang aking anak dahil matanda na po kasi siya kasi pandemic po yata yun. Pandemic. Bawal po yung mga matatanda sa ospital. Tapos po, sinabi niya, mangingi siya ng picture ng aking anak para daw, pagalingin daw niya yung sakit. Tapos nangyari naman po, pagbigyan ko po ng picture, gumaling po yung aking anak. Gumaling. Totoo po talagang gumaling. Tapos, nung makaraan na yun, naka-recover yung anak ko, nakauwi na po kami ng bahay kasi nawala po yung sakit niya. Wala pong findings. Pag-uwi po namin ng aming bahay, mga ilang araw po, mga 1 week po yata, nagkasakit po yung aking bunso. Po siya, tawag nito, umuubo po siya, tas may sipon, tas may lagnat. Pabalik-balik po, pina-check up po namin. Tas sabi po ng merong plema ba? Sa sinilisitahan po ng gamot. Sabi ko, grabe naman kamalasan na nangyayari sa atin. Sabi ko sa asawa ko, nagkasakit na nga yung anak namin na lalaki, yung panganay, si Nigel, tapos yung si Noah, yung nagkasakit na naman ulit, yung pangalawa. Tapos po, ayun po, pumunta po kami sa iba na naman pong siya lang manggagamot po, iba na naman manggagamot yung pinuntahan namin. Balis, yung manggagamot na yun, medyo malayo na sa amin, sa Valencia, Leyte po. Yung hindi ko na sabihin ng pangalan. Tapos po,
Sabi niya po sa amin, pagpunta po namin doon, sabi niya, ano ang gusto niyo? Sabi, gusto po namin ipagamot yung aking anak na si Noah, yung bago nagkasakit, tapos ipagamot ko na din yung panganay po namin. Tapos kasama ko po yung baby namin na nun. Bali, yung baby namin na babae, si Ninya, magkasama po kami nun. Iniram ko po kasi yung sasakyan ng aking tita. Tapos, yung driver na lang po, bali, binayaran namin kasi medyo malayo po eh. Sa amin yun eh. Tapos, pagpunta namin doon, sinabi niya po sa amin, ano pong relihiyon nyo? Sabi ko, Roman Catholic. Sinabihan po ako nung akala ko po, relihiyon niya is Roman Catholic din kasi meron siya mga crucifix, meron siya mga santo din. Pero po, sinabi niya po sa amin, hindi po siya Roman Catholic. Sabi niya, parang self-proclaim po siya na tawag nito, Monsignor. Yun, sabi niya sa sarili niya, ako si Monsignor. Pero hindi daw kuno siya kaanib ng Roman Catholic. Catholic lang daw siya, hindi siya pwede tawaging Roman kasi hindi daw siya Roman. Kasi daw siya. Excuse po muna, Brother John Paul. Brother Jando. Audio sa Facebook. Brother Jando. Wait lang. Magsalita ka po, bro. Sandali, bro, ha? Lote, ano nangyari? Hinay lang siya, pag-isag po, hinay. Yan na? Meron kasi nag-message namin, wala daw sa YouTube. So, itry ulit, bro. Diretso, bro. May sipa naman dito eh. Nagtaka ko kung bakit. Okay. Sige, proceed bro, proceed. Okay, sige po. Tapos po, sabi niya po sa amin na hindi po siya, yung manggagamot po, hindi po siya Roman Catholic. Tatawagin lang daw siyang Catholic, tapos nag-self-proclaim po siya na Monsignor. Tapos yun po, ginamot niya po yung aking dalawang anak, yung baby po namin, wala naman po yung sakit. Pero hindi, yung ginamot niya, yung aking panganay, tsaka yung aking bunso, si Nigel, tsaka yung si Noah. Tapos po, binigyan niya po kayo ng lana. Pero siya po yung nag-bless. Hindi ko po alam na inosente nga, yung mga po inosente, hindi ko po talaga alam na sabi nga ni Father Darwin Git nga yung mga ganyan po is occultista, mga pari po ng demonyo, hindi ko po talaga alam yan kasi inosente nga po ako. Tapos po, pag-uwi po ng aming bahay, na po kami, imbis po na gumaling yung aking anak, sumubra na, parang nasa naiban. Pag-uwi namin ng bahay, parang iba na. Pakiramdam parang grumabi. Tas mga ilang araw, yung aking asawa, papunta po ng trabaho, nakakarinig na po siya ng mga kumbaga, may tumatawag po sa kanya, parang tinatawag siya, tas iba na po yung pakiramdam niya. Parang po talagang mabigat, parang may pumapasan po sa likod niya. Tas ako po, yung may time po na yun na nag-inuman po kami ng aking kapitbahay, dito po sa bahay, nag-iinuman po kami. Tapos, yung aking asawa, bigla na lang pong parang nag-iba siya ba? Parang nasa niban. Tapos, sa sobrang takot ko po, tinawag ko po yung kapitbahay po namin. Pero hindi, iba po yung relihiyon niya. Protestante po. Nagpa-pray over po ako ba? Kasi hindi ka po talaga alam, inosente ba po talaga ako eh. Nung panahon na yun. Nagpa-pray over po kami, tapos dinasalan niya po. Tapos sinabihan po kami ng protestante na kaming kapitbahay pero nawala naman po yung parang possession. Hindi ko po alam kung possession kasi nung meron po kaming holy water nun eh. Pag pisi ko po ng holy water, para sabi niya mainit daw eh. Tapos meron akong crucifix,
niyang, sa kanyang dibdib, sabi niya mabigat. Tapos pumunta po yung aking, yun po, natakot po kasi nun. Natakot po ako, tapos pagpunta po doon, nawala na po yung harassment kasi pre-over po. Kasi yun po, tapos nangyari po na yun. Tapos po, hindi ba po yun talaga yung totoo? Grabe po na nangyari po talaga sa amin. Yung pinakamasakit po talaga na nangyari po sa amin. Yung parang gumuho po talaga ang aming mundo nung namatay po yung aking anak na sinin niya yung panganay. Nitong taon lang po namatay nung February 12 po, 2023 nitong taon, namatay po yung aking anak na sinin niya. Sabi ko, Lord, grabe na po. Bakit ganito? Ano pong aking gagawin? Sabi ko, Lord, ang bigat-bigat na po talaga ng aking pinapasan. Hindi ko na po talaga kaya. Parang nakakaisip na nga po ako noon na magpakamatay, magpatiwakal kasi parang ano na po talaga, mabigat na talaga. Sunod-sunod po talaga na problema. Tapos baon pa po kami ng mga utang. Kasi po, nagpagawa kami ng bahay. Loan po yun, hindi naman po yun libre. Loan po sa ano po ng aking asawa, trabaho po. Bali ako po kasi nagbabantay sa aming anak. Hindi po kami nagyaya. Kasi sabi ng asawa ko, ako kahit tapos aking asawa na lang magtrabaho. Yun po, namatay po ang aming anak. Dasal lang po ako ng dasal sa Panginoon na, Lord, bigyan mo po kami, Lord, ano po aking gagawin? Yung krus po na pinapasan po namin ngayon, sana po itulungan niyo po kami, Lord. Kung may nagawa po akong kasalanan, patawad po, Lord. Kumbaga, ang liwanag niyo, ang liwanag po ng iyong puso, Lord. Sana po ibigay niyo po sa amin. Malawawa po kayo sa amin, Lord. Tapos, yun po, pagkamatay po ng aking anak, pagkabukas po, linibing po kagad namin. Kasi wala pa po yung binyag. Hindi po kami makapagbinyag kasi baon po talaga kami sa Tapos, yung sunod-sunod po yung nagkasakit yung aking anak. Yun po, utang din po yun. Parang wala pong blessings, wala pong grasya na pumapasok po sa amin. Palaging palabas lahat. Grabe po talaga, parang sinakloban po talaga ng ng langit at lupa yung aming pamilya. Lalo na namatayan ng anak, hindi po talaga mahirap po talaga mamatayan po, lalo na po anak. Yung sinasabi, may kasabihan po tayo, dapat po ang magulang at dapat po ang anak ang maglilibing sa magulang, hindi ang magulang ang maglilibing sa anak. Kaya sobrang sakit po talaga. Tapos po, sumagi po sa aking isip na ba't po kaya ganito? Lagi nga nilang ganyan. Tapos nag-i-scroll lang po ako sa aking cellphone. Tapos pinalo ko po yung page po na ni Brother Wendell, yung pananampalataya at katwiran. Pagpalo ko po doon, sabi ko, hindi ko po alam kung bakit ko pinalo. Parang siguro, yun talaga yung doorway ng Panginoon para matulungan ako. Pagpalo ko po sa pananampalataya, doon ko po nalaman na meron din po sila Mr. Curious Catholic, pinalo ko na din po yun. Tapos sumubaybay na po ako hanggang nalaman ko rin po itong punto por punto. Tapos pinapanood ko lang po, lalo na po itong punto por punto. Ito pala yung lagi kong pinapanood kasi po na-inspired po ako. Yung una ko pong napanood po talaga sa punto por punto, yung debate po talaga yung INC, si Barba po ba yun? Ministro Barba. Tapos si Father Darwin Gitgano, yung bago pa lang po siya naging pare, yung baby face pa po si Father Darwin nun. Na-inspire po talaga ako sa debate nila. Tapos sabi ko, totoo talaga na maganda tong baka nagkaroon ako ng interest dito po. Tapos doon ko po nalaman si Father Darwin pala, exorcist. Tapos yun, yung mga previous post po ninyo, binackward ko po yun about sa ganyan, boba.
sa mga demonic harassment. Sabi ko, parang totoo. Kasi nangyari sa amin ganun. Tapos, nag-evangelist po si Father Darwin, nag-evangelist po through ano rin po, di ba dito, ina-upload niya po dito sa YouTube. Sinabi po ni Father Darwin talaga na ganito po yung mga albularyo, pari ng demonyo, meron nakapagpagaling po sila pero meron po yung kapalit dahil po ang kanilang kapangyarihan ay hindi po galing sa ating Panginoong Hesukristo, galing po sa demonyo. May consequence po yun. Kaya sabi ko, kaya pala siguro parang may pader na hindi pumapasok ng grasya, pati blessing. Kasi parang palabas lahat. Tapos namatayan pa ko ng aking anak. Tapos pinalo ko lang. Tapos nagnunood lang po ako palagi. Tapos yun po, lumawak ang aking isip. Sabi ko, kailangan na namin pumunta yata sa exorcist priest. Tapos po, bago po yun, yung sacramental blessing po, nalaman ko po na every Sunday pala si Father Darwin magpaano po pagkatapos ng testimony, mag-bless po siya ng mga sacramentals. Umalit po kagad kaming olive oil, rock salt, tapos tubig. Binabless po namin lahat yun, pati yung aking rosary po namin, tapos lahat po, pati yung ito po yung crucifix, lahat po, yung namin mga religious paraphernalia po, yan po, pinabless po lahat. Pagkatapos po nun, ginamit ko po yung book po yun, yung deliverance book. Bumili po ako nun, sa Lazada po ako bumili. Tapos, ginamit ko po yan sa aking asawa. Nag-renounce ko po kagad yung aking asawa. Tapos, pagkatapos po nun, pumunta na po kami nun sa nag-renounce ba, yung may prayer for renouncement sa occult. Tapos doon ko po rin po nalaman na ang aking asawa, nakapag-usap kami ng aking asawa, nitong taon lang po, nalalaman ko po na aking asawa, yung lola niya po is tambalan. Kumbaga sa Bisaya, banggiitan daw ko na tambalan. Pag mayroon pong nako-course o kaya na lalason, gamit yung mga spell or course, doon po sa mula lumalapit, pero patay na po yun. Pero hanggang ngayon po, active po yung kanyang tita. Nagtatambal po siya. Tapos, yung aking asawa, parang lagi po siya nanaginip na po siya ng hindi magtangan po. Basta mapalit po yung panaginip niya. Yung may sumusunod po sa kanya na nagpakasal po siya na sa ibang lalaki daw, tapos pangit daw po yung mukha, parang demonyo yung mukha. Sabi ko, hindi na to, totoo talaga yung sinabi ni Father Darwin na harassment, parang harassment. Tapos, baka susunod, ma-possess ba yung aking asawa? Tapos po yun, pumunta kami sa exorcist priest po. Doon, dito po sa aming lugar. Yung pangalan po ng exorcist po, si Father Felix Ibasitas po. Siya po ay siya po ay kuraporoko dito po sa Our Lady of Pinopis Hermitage dito po sa Canangalite. Pumunta po kami doon, tapos nagpatulong po kami yun po. Sinabi po ng pari ni Father Felix na bago niya po kami matulungan, kailangan niya po talaga kaming muna magpakasal. Tapos kailangan po muna kaming mangumpisal. Tapos meron po yung di ba, bago po ikasal kasi sa simbahan, meron din po kasi yun, yung katekismo po ba yun? Yun, yung isang requirements para bago ikasal. Kaya, ini-encourage ko po talaga lahat ng mag-asawa na magpakasal po talaga kayo sa simbahan. Kasi, pag magpakasal po kayo sa simbahan, may katekismo din po sa, bago po kayo magpakasal para ma-enlighten po tayo sa mga sa katekismo ng ating simbahan. Kaya yun po, noon ko po nalaman na bawal din pala yun, nung natural method lang inaano ng simbahan, na sa family planning, hindi po yung mga mag-take ng pills, magpalaygit. Kumbaga sa science, hindi po yun, bawal po yun, kasi kasalanan po yun sa Diyos. Mortal sin po yun. Doon ko po nalaman. Tapos po,
nagpakasal po kami. Bago po kami magpakasal sa aking asawa, syempre po mag-aano po ng requirements. Yung bali po yung isang requirements po, meron doon po kasing baptismal, yung baptismal of marriage purposes, yun po yung kukuhain. Kasi kasal naman po kami sa huwis eh. Yun po yung aming kukuhain, tapos may pipila pa na lang kami sa simbahan. Ano po kami ng requirements, yung aking asawa, pagpunta niya po sa simbahan, dito po sa may Kapuokan Leyte po, doon po kasi siya na binyagan. Pagpunta niya po, wala po sa libro ang pangalan ng aking asawa. Meron po kasing libro eh. Doon po tinitingnan kung may record po. May record po tayo sa binyag. Tapos po, wala pong record doon. Tapos pinabalik po ang aking asawa, sinabi sa aking asawa na sa opisina po doon sa Paris na doon po sa Kapuokan, sa simbahan po, na pupunta po sa Palo Leyte, doon po pupunta para mag-aano pa ng abogado para magpa-witness na binyagan po talaga doon kasi pa po siya Tapos pumunta po siya doon mga another day, mga 1 week after nun. Tapos pagpunta niya po doon, parang talaga, sabi ng aking asawa, di talaga tayo inaano, parang demonyo talaga to. Parang ba? Ipakasal. Tapos po, pumunta po aking asawa doon sa sa Palo Leyte. Pagpunta po niya doon, meron pong tao sa opisina, pero pinabalik po siya kasi meron na naman pong hinihingi na requirements. Bumalik po siya from Leyte to from Tacloban, Palo Leyte. Malayo po yun, mga 2 oras po yata yun biyahe. From Palo to to Ormoc. Tapos ang nangyari po, sabi po ng aking asawa, babalik na lang ako doon pa kasi pa yung tawag niya sa akin pa kasi kulang ng requirements. Tapos kumuha na naman siya ulit ng requirements. Mga 2 weeks siya tayo, pag day off niya, bumalik na naman siya doon. Pagbalik niya po, ang nangyari po, yung mga taga-opisina po doon sa may Palo, wala pong pumunta ng Cebu, anong tawag doon? Nag-bakasyon, nag-excursion, parang ganon. Parang mayroon silang excursion, naliligo ng dagat, parang bakasyon. Sabi ng asawa ko, bumalik na naman siya ngayon. Sabi ng asawa ko, ano ba to? Parang daw, ayaw talaga tayong ipakasal nito. Sabi ng asawa ko sa akin, hindi ko talaga po makalimutan. Sabi ng asawa ko, bakit Lord, binisyon niya po ang Panginoon. Bakit Lord, mahirap po makapasok sa iyong kaharian. Sabi ko sa kanya, narinig ko po yun. Sabi ko, wag mong sabihin yan. Huwag nating questionan ng Panginoon kasi sabi ko, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Kasi kung pinabayaan tayo ng Panginoon, wala tayong bahay, wala tayong kinakain. Kung pinabayaan tayo ng Panginoon, hindi tayo humihinga, walang oxygen. Magpasalamat nga tayo kasi nakakahinga tayo kasi binigyan tayo ng oxygen para makahinga ng Diyos. Yung hangin sa naman yang galing, sa Diyos naman yang galing ang hangin. Sabi ko sa kanya, wag kang nawalan ng pag-asa. Magdasal lang palagi tayo. Tapos, patuloy po ako nakikinig. Tapos yung ginamit ko po yung sacramentals, bago po kami matulog, lagi ko pong ginagamit hanggang hindi pa ako kasal. Kasi, sabi nga, retaliation yun, demonic retaliation. Nagpipray po kami, tapos doon po ako natutong mag-rosary. Kasi po nag-live po nung si Father Darwin, tapos sabi ni Father Darwin, yung sabi niyang kataga na, if you pray the Holy Rosary, Mary is present, Satan is absent. Totoo po talaga. Promise. Totoo po talaga yun. Sinabi ni Father Darwin. Tapos, nakakatulog po ng mahimbing aking asawa. Sabi pong lahat. Noong panahon po na yun, hindi pa po kami kasala. Tapos yun po, nagdadasal lang po kami, kami sa aming mga pagsubok, sa
sa buhay nung labi na nangyayari po ito. Pagpunta po sa aking asawa doon, nakuha na, the other day po, pumunta na po ulit ang aking asawa, nakuha niya na po yung kanyang baptismal for marriage purposes. Ako naman po ang kumuha. Bali po ako kasi bininyagan po ako doon sa Western Samar, sa Lamingao, Villarreal, Western Samar. Bali po yung Lamingao po, ayun po ay isang isla. Bali, mag-aano ka ba po ng pambot, yung maliit na bangka na dimotor para makapunta sa amin kasi isla nga. Bali yung Villarreal Samar, yun po yung para siyang municipality. Doon po ako bininyagan sa simbahan sa St. Rose of Lima Parish. Sa St. Rose of Lima Parish dyan po sa may Villarreal Samar. Pupunta po ako doon para kumuha ng bali po. Mga 3 AM pa po, naggising na po ako. Kasi malayo po yung biyahe from Maclete to mga yata. Si Tacloban 2 hours, 2 oras, punta ka pa ng crossing sa Catbalogan. Mga almost mga 6 hours po yata, 5 hours yung biyahe. Mga ganun, 5 hours to 6 hours. Pagpunta ko po doon, wala po yung nasa opisina po ng simbahan. Wala po doon kasi yung sabi daw po, tinanong ko po yung laigo po doon na saan po yung bantay po sa opisina dito kasi kukuha po ako ng marriage baptismal for marriage certificate kasi po ako ikakasal doon po dito po sa Ormoclete. Sabi niya wala po dito kasi yung pare din po napipirma nun, meron po silang parang pumunta po sila doon sa isla din po, sa tapat ng isla sa Lamingao. Nakalimutan ko po yung pangalan. Sabi ko po, sige po. Sabi niya, 5:00 pa ng hapon po, bago siya pumunta sa simbahan. Sabi ko pa, baka wala na akong masakyan eh. May mga kamag-anak po ako doon, pero wala po akong pera nun. Wala po talaga akong pera. Yung sakto lang po talaga yung pera ko pang kain lang po na isang beses, tapos pamasahe. Papunta ko po doon, nagdasal po ako sa simbahan. Sabi ko, grabe, hanggang dito, na ba naman, parang sinusundan pa ako ng demonyo na to. Nagdasal po ako sa simbahan, sanabi ko po, aking dinasal na Panginoon, kung ano po ang inyong kagustuhan, yun po ang masusunod, Panginoong Jesucristo. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Sana po ay tulungan niyo po ako, maawa po kayo sa akin, sa aking pamilya. Kasi po hindi ko po talaga kaya, Panginoon, ang problema ko po, tsaka sa krus na pinapasan ko ngayon, kung hindi na po ako matulungan, hindi ko po talaga kaya. Tapos po, naisip ko po, pagkatapos ko magdasal, pumunta na po ako doon. Sabi ko, bahala na lang. Sabi ko, pumunta na lang ako doon. Tapos pinakyo ko po yung pambot, pumunta po ako doon sa may isla, sa tapat na isla po. Tapos kinausap ko po yung taga-opisina, tapos yung parish priest po, nakalimutan ko po ang kanyang pangalan, si Father po, busy po. Tapos kinausap ko kasi yung magre-release po yung taga-opisina, yung kalimutan ko na yung pangalan, basta babae po siya. Si sister na lang po, yung si sister. Kinausap ko siya, sabi ko, pwede pong kumuha ng baptismal certificate for marriage purposes po kasi po, ako po ikakasal. Kakasal po ngayon po. Tapos nagtanong po siya kung kailan po ba ako ikakasal. Sabi ko po sa kanya, ikakasal po ko ngayong June 17, 2023. Ditong taon lang po. Bago pa lang po kasi kinasal ng aking asawa. Ang sabi niya po sa akin, hindi ba po ako pwedeng pumunta doon, bumalik doon po sa Villarreal, doon po sa may municipality, sa may simbahan mismo. Kasi po, baka magalit si Father kasi hindi pa tapos pa po yung kanilang activity doon. Parang meron silang activity sa mga youth, parang nag-evangelize po yata sa mga youth doon. Sabi ko, sige po, maghihintay na lang po ako doon. Sabi ko, kahit maghintay na lang po ako doon. Tapos nagdasal na ulit po ako doon. Pagbalik ko po, nagdasal ulit po ako sa may altar. Sabi ko, Lord, tulungan. Sabi ko, Lord, at least po, Lord, nakausap ko na po yon yung taga-opisina. Sana po sumagi po sa kanyang isip, maawa po siya sa akin na
bumalik po kagad para makauwi po ko kagad sa aming bahay kasi wala po talaga ako Lord pera. Wala talaga akong pera na hindi po ako makakatulog talaga doon kasi hindi ko naman po kilala doon yung mga kamag-anak ko. Tapos saan po ko kain, sakto lang naman yung pera ko. Tapos pag inintay ko lang po doon. Tapos pagbalik ko po doon, tapos ko magdasal, mga ilang oras lang po, buwi po kagad sila. Tapos yun po, nakahanda na po, nakuha ko na po yung aking baptismal tsaka marriage certificate. Pagsakay ko po kasi habal-habal po yung papuntang sa may crossing na parang sakayan doon, tapos bago mag-ban. Nagdasal ulit ako, sabi ko sa Panginoon, Lord, thank you Lord, dininig mo aking panalangin. Pagpunta ko po doon, sumakay po agad ako para Katbalogan to Tacloban kasi doon po yung sakayan Tacloban to Ormoc. Hindi ka po pwedeng dumiretso Katbalogan to Ormoc. Wala pong sakyan papunta straight. Tapos po, pagpunta ko po doon sa Tacloban, last trip pa po talaga yun. Yung nasakyan ko. Last trip na van. Sabi ko, Lord, pag sakay ko sa van, nagdasal na naman po ako. Sabi ko, Lord, thank you Lord. Tunay ka Lord na ikaw ang Diyos kasi dinilig mo ang aking panalangin Lord. Nakauwi po ako dun sa amin. Gabi na, mga alas 10 PM na yata yun. 10 PM. At least nakasakay po ako ng van papauwi sa amin. Kasi sinabi ko po sa aking asawa ang aking naranasan. Sabi ko, Ma po yung tawag ko sa aking asawa, tapos tawag niya po sa akin pa. Sabi ko, grabe ang Panginoon, Ma. Hindi tayo pinabayaan. Sabi ko sa kanya, yung nangyari sa akin yun, milagro. Sobra, milagro po talagang nangyari kasi hindi naman po sabihin ko incidence yun na umano po ako ng tubig para lang makuha yung aking baptismal. Bumalik po ako ulit. Tapos nakasakay pa ako ng last trip. Hindi po, bakit wala na po akong pera. Budget lang talaga yung pera ko na yun. Yun po, sinabi ko po sa kanya ng tapos sabi niya, totoo ba pa? Sabi ko, oo nga. Sabi ko sa'yo, magdasal ka lang tayo. Mangyayari at mangyayari ang lahat. Sabi ko sa kanya, huwag kang mawalan ng pag-asa. Tapos yun, nag-devotion na po kami nun kay Mama Mary. Lagi po kami nag-rosary bago matulog. Lagi na po kami isimba pero hindi po kami tumatanggap ng katawan ni Kristo kasi po yun, nalaman ko po yun dahil din po dito sa punto por punto na bawal po talaga basta wala ka ng kumpisal. Kasi yung last na kumpisal ko po noon 18 years pa nung pa po, grade 5 yung communion pa po. 18 years po. Tapos yung aking asawa po is nung college pa. Kasi sa Catholic school po siya nag-aral. Pag-graduate po nila, bago sila graduate, nangumpisal po sila. Kasi yung aking asawa is, Ma, wait lang po, tanungin ko lang aking asawa. Ano ka sa Ma? Ngadto sa imo eskwelahan, Ma? Yung aking asawa po is scholar doon po sa Catholic school. Hindi ko lang po sabihin ang pangalan ng paaralan. Lector po ang aking asawa. Tapos po, yung aking asawa po ay nag-devotion na po kami noon. Tas nakasal na po. Nakasal po kami ngayong taon lang din po, June 17, 2023. Pagkasal po namin, bumalik po kami ulit sa aming kay Father Felix Ibasitas, yung exorcist priest po. Bali po ang nangyari po, tinulungan niya po kami, pumunta po siya sa aming bahay, deliverance niya po ang aming bahay. Pagkatapos po ng deliverance, parang pinaklose yata yung third eye sa aking asawa, yung prayer na po yung ganun. Tapos, nung nangyari po yun, na deliverance, tapos dinasalan po ang aking asawa sa prayer for deliverance, hindi naman po siya nag-react kasi lagi naman po kami nag-rosary din po. Tapos nagsisimba na po kami palagi noon kada Sunday. Pero pag
lagay po ng langis sa kanyang dito po. Sabi po ng aking asawa, maanghang daw. Maanghang, tas tumawa po yung pare, si Father Felix. Sabi ni Father Felix, bakit may nawa ka? Anong naramdaman mo? Maanghang. Ano to, Father? Ba't maanghang? Sabi ng aking asawa, sabi ng Father, tumawa lang siya, sige lang, babayaan mo lang yan. Tapos, pag nagkausap po kami ni Father Felix, bago pa siya sumakay, sabi niya, baka na-consecrate daw ko na yung bahay namin ng panday. Yung nagpanday sa aming bahay, baka na-consecrate. Kasi meron po kasing ginagawa yung mga panday na bago po baka hindi po namin alam, pinaduguan o kaya merong ginawa na tawag nito, dasal. Baka ganun po. Tapos nalaman ko po na yung aming nagpatanong din po ko sa aking kapitbahay na ito palang lugar namin is dati pong katubhan, mga tubo, tapos palayan. Bali, pinapaduguan po ba? Naalay ng dugo para daw kuno maganda yung ani. Sasabi ko, napag-connect ko na baka ganun. Makasalanan pa kami noon, tapos sobrang may kasalanan po kami hanggang ngayon, pero mas grabe po yung kasalanan namin noon, mortal sin. Tapos, kaya siguro nakapenetrate yung demonyo sa aming pamilya, nagkamalas-malas kami. Pero ngayon sa awa po ng Diyos, magaan na po ang aming pakiramdam. Hindi na po ko palaging galit. Hindi po kami lagi na nag-aaway ng aking asawa. Ang aking anak, hindi na po palaging galit din. Parang peaceful na po yung aming pamumuhay. Tapos, nagpasalamat po ako sa ating Diyos kasi po hindi po kami pinabayaan. Kaya ang payo ko po sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Katoliko na kahit ano pong ating madaanan po sa buhay, huwag po kayong susuko. Kasi po, ang Diyos po, ang Panginoong Jesucristo po, ang tutulong po sa atin. Basta tayo po ay magdasal sa Kanya, tayo po ibibigyan. Kasi po ang Diyos po, hindi po yung bingi. Tsaka wala pong binigay ang Panginoong Jesucristo na problema na hindi natin kaya. Basta tumawag lang tayo sa Kanya at humingi tayo at tayo ibibigyan. Kaya ang Panginoon po ay maawain po. Kasi po, hanggang ngayon po, okay na po kami. Nagpapasalamat po talaga ako, lalo na din po dito sa punto por punto. Dahil po din po na-evangelize po ako. Hanggang ngayon, nakikinig po ako palagi. Kala Brother Wendell, ka Mr. Curious Catholic. Yun po, yun lang po aking testimony. Sana po, meron po kayong natutunan. Ito na lang po, last na lang po. Huwag po kayong matakot sa demonyo. Huwag po kayong matakot. Dapat po ang demonyo ang matakot sa atin. Kasi po, tayo ay we are the people of God. Nung nabautismuhan po tayo sa sangalan ng Ama, sa Anak at ng Espiritu Santo, doon po natin natanggap ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya huwag po kayong matakot. Lalo na po ang ating mga kaparian, huwag po kayong matakot. Labanan po natin, pananalo po tayo sa spiritual warfare na ngayon. Totoo po, Satan is real. Satan is real. Totoo po talaga. Yun lang po. Maraming pong salamat. Ang lahat po ng papuri ay sa ating Panginoong Jesucristo. Yun lang po, brother, ang aking testimony.